Magandang umaga sa inyo mga kaharden. Itong muli si Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero. Inikahit ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel, like ang ating mga video, at i-click natin yung ating notification bell para sa karon ay updated tayo sa ating mga video. Nais ko pong i-feature sa inyo itong area na kung saan ay sisimulan natin na ang isang pagkakarden, natural na paraan ng pagkakarden. Ito ay request natin na sa isang kapatid sa pananampalataya na ito ay kanyang araruhin bukas para next week ay ready na siyang ating i-plot, ating bakuran upang sa karon ay yung mga stray na animals ng ating mga kapitbahay, lalo na yung mga kambing, ay hindi masira yung ating mga pananim. Yan. Siguro nasa mga around 100 square meters din itong area na to na ating gagardinin sa natural na kaparaanan, mga vegetables. Yung mayroon dyan kahapon na nakuha natin o naibigay sa atin ng provincial nursery ng South Cotabato na minamanage ng Office of the Provincial Agriculturist, ay mga vegetables na sangkap ng pagluluto ng pakbet. So yun ang ating gagawan ng paraan na maitanim, maging model tayo sa ating mga kapananampalataya upang sa karon ay makapag-develop tayo ng garden area dito sa ating community upang sa karon ay hindi na sila maghangad pa o mag-effort pa na pumunta sa palengke upang bumili ng mga vegetables na kanilang lulutuin, dahil kapag kahit vegetarian tayo at ito ay galing sa isang komersyal na pamilihan, sigurado po na ito ay kargado ng mga synthetic fertilizer and pesticides na hindi siya maganda sa ating kalusugan. Katabi po nito ay yung mga puno ng nyog na tinutuba ng ating isang membro, isang kapatid sa pananampalataya. Ito, ginagawa nila itong coco vinegar, natural na vinegar, walang halo, pure na pure, no? Ito ay ipipermit lamang ng kung ilang buwan at pagkatapos ay ibinibinta. Yan, galing sila sa mga puno na yan. Isa lamang ito sa mga puno na piniperment o tinutuba ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Yan, ganda po ito. Ito ang kanilang ginagawa. So every morning at saka afternoon ay kanila itong inaakyat, no? Upang sa kanon ay makapag-harvest sila ng tuba at gawin na sukang tuba. Yung iba ay ginagawang coco sugar, no? I-feature din natin yung sukang, yung coco sugar na ating pinoproduce o ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Sa katabi rin dito ay may isang area, mas malawak na area ito. Ito ay tinamnan ng papaya na komersyal ito, no? Kaya't kargado rin ito ng mga fertilizer at pesticides, no? Na komersyal or synthetic. Pero hindi siya pure dahil minsan ay gumagamit din sila ng
animal dung, no? Yung mga dumi ng mga hayop, mga alaga ng mga kapitbahay, nilalagay nila dito upang maging pataba ng kanilang mga pananim. Yan. So maganda ito dahil isa ito sa mga primary products ng purok na ito, o ng barangay na ito, yung papaya, sulok na papaya. Ito ay matamis dahil sa itong area na to ay mataas, no? Hindi siya nababaha, hindi siya nagpapalas floods dahil upland itong area na ito. Yun nga lang, may mga times na dinadaanan ng buhawi, no? At ilang mga patanim din ang nasisira o nasasakripisyo. So ito yung ating ginagawa na kaparaanan upang makapagturo ng kahalagahan ng natural na paraan ng pagtatanim ng mga pagkain, no? Gusto ko ipakita sa inyo kung paano kinukuha yung tuba. Yun, no? Yan. Tingnan natin kung kaya dito na i-feature. Yan. Yan. Mayroong nakalagay doon na empty bottle ng Coca-Cola upang doon ay ilagay yung kukusap na katapos ay harbisin ng umaga at hapon at gawin itong coco vinegar. Primarily ang ginagawang product ng kapatid na ito ay coco vinegar dahil hindi na niya kaya yung paggawa ng suka ng coco sugar, gawa nung ang coco sugar ay 3 beses sa isang araw kung ito ay gawin o harbisin yung kusap, yung tuba, isang madaling araw, umaga at saka hapon, at siya ay medyo may edad na kung kaya't may kahirapan siya sa pagkuha na, lalo na kung madaling araw, no? Ito yung kanya mga bagong nyug. Hindi ko alam kung pang ilang beses na itong naharbisan, pero sa tingin ko ay hindi pa to nagtatagal na na-open upang kunan ng tuba. So yun, mga gilo na Jesus Cristo, ang ating advocacy ay natural na pag-produce ng pagkain para sa ating kalusugan, no? Kahit na vegetarian tayo, kung komersyal, hindi natin nire-raise ang ating sariling pagkain, hindi natin tinatanim, hindi natin binubungkal, hindi natin inaalagaan yung sarili nating pagkain sa natural na paraan, ay mahirapan po tayo. Tingnan po natin, no? Dahil hindi naman makastos, madali lang. Yung ating kitchen waste, sa halip na itapon, sunugin, ilagay sa basurahan at ibigay sa truck ng basura, ito ay i-decompose natin, no? Para sa ganun ay magamit natin na natural na fertilizer, no? Para sa ganun ay hindi na tayo bibili ng pang-abuno, no? Sa malalaki ang area, pwede tayong mag-vermicast, mag-vermiculture, o yung vermicast, yun ang gamitin natin na pang-abuno, no? Makakatulong, lagyan natin ng African night crawler na
uod na decomposer, no? Makatulong ito sa mabilisang pag-decompose ng ating mga biodegradable materials, no? Hopefully magkaroon tayo ng time din na magkaroon ng vermi. Nakita natin sa isang sa provincial capital, yung sa provincial nursery, yung vermicast, no? Yung vermiculture nila, yung area kung saan sila ay nagsasagawa ng vermi culture. Napakadali po na pag nangyari ito, nagawa ito, ay siguradong healthy yung ating pagkain, yung ating vegetables ay hindi na mag-demand ng mga synthetic chemicals and pesticides, no? Para po maging malusog yung ating pagkain, dahil kahit na sabi nga ng nung kumukuha tayo ng agriculture ay sabi ay 15 days after na mag-spray saka natin lutuin, saka natin kainin, mayroon pa rin residue na naiwan, no? Hindi naman lahat ay makonsume ng mga tanim na ito. So yan ang ating pinopromote, ang ating ina-advocacy, ang ating natural na paraan ng pagkakaden. So next week po, simulan natin ang pagtatrabaho sa area na ito. Dito tayo magtatanim ng mga gulay at gamitan natin ng natural na paraan, ng natural na mga fertilizer. So in-encourage ko po kayo na mag-subscribe sa channel ni Jardinerong Pastor Abelardo Quirero. Atin pong i-like yung video at click po natin ang ating notification bell upang update tayo sa ating mga video, at sa ganun po ay makapalo po tayo, at mag-leave po kayo ng comment sa ating comment section, at hanapan po natin ng kaparaanan na masagot ang inyong mga concerns. At maganda po kung makapagbigay din po kayo ng idea, makapag-share po kayo ng inyong kwento kung paano po nyo ginagawa ang natural na pagtatanim ng mga gulay. So God bless po sa lahat, and welcome sa channel ni Jardinerong Pastor.